Sino to? Bakit may ano? Shira, naiyak nang mahuling nanunood ng porn ang kanyang boyfriend. Inamin ng TV personality na si Shira Diaz, sa interview ni OG Diaz na labis siyang nasaktan nang mahuli ang boyfriend na si EA na nanunood ng porn noong unang taon pa lang silang magkasintahan. Naisipan niya umanong tignan ang search history sa cellphone ng kanyang boyfriend, at tumambad sa kanya ang ilang porn sites at maging pangalan ng ilang porn stars. Shira, nung nakita ko yung history, na hindi ko inaasahan, ano to? Sino to? Bakit may mga porn site history ng phone mo? EA. Eto naman nagbanggit pa ng pangalan, baka i-search nila. Haha, sabi nito. Shira, sabi niya kasi tapos na raw siya doon. Ganyan matanda, na raw siya para doon. Tapos nakita ko yung history, mayroong mga porn tapos umiyak ako, sorry ha. Ayon sa aktres hindi kailangang i-normalize ang panunood ng porn kahit maraming nagsasabi na normal na lang ito ngayon sa mga kalalakihan. Ayon pa sa kanya, kaya siya nasaktan dahil parang kahulugan na rin iyon na pinagpapantasyahan ni boyfriend ang mga babaeng napapanood niya sa videos. Nasaktan talaga ako. Sabi ko, palat tayo. Ako manonood ng porn videos may pinagpapantasyahan akong ibang lalaki, matutuwa ka ba? So parang cheating din siya sa akin kasi nakikita mo yung katawan ng ibang tao which is supposed to be sacred. Yung katawan natin dapat sacred siya. Sa punto daw na iyon ay na-realize ni boyfriend, kung gaano labis na nasaktan si Shira, at simula nga noon ay hindi na raw ito muling nanood pa ng ganoong klaseng videos. 11 taon na ang relasyon ng magkasintahan at kamakailan ay ibinunyag ni EA Guzman na labag sa kanilang relasyon ang premarital sex, na pinaniniwalaan ni Shira, na kanya namang buong pusong tinanggap. Atin mo nang alamin ang love story ni EA Guzman at Shira Diaz. Paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Ikinwento ni Shira Diaz ang naging simula ng 9 na taon na ngayong relasyon nila ni EA Guzman. Ayon kay Shira, nagkakilala sila ni EA sa isang talent search na sinalihan niya, kung saan nakapartner niya sa sayaw ang aktor. Nasa talent search kasi ako noon tapos nakapartner ko siya. Dapat hindi talaga siya yung partner ko, tapos for some reason, napalitan, naging siya na. Tapos nagka-crush na siya sa akin, kwento ni Shira sa Bawal Judgmental, segment ng Eat Bulaga. Paglilinaw naman ni EA Guzman, noong unang nagkita sila ng aktres ay hindi niya pa ito agad na nagustuhan. Sabi ko, okay siya yung makakapartner ko. And then, siguro 3 weeks after, nasa isang mall show kami, pababa siya ng backstage, naroon ako and then nakita ko siya talagang napa-second look ako, sabi ng nakarehas na puso actor. Dagdag niya, dito ako naniwala sa mga pelikula. Nangyayari pala talaga yon, kapag nakita mo yung tao tapos bigla kang mapapalingon. Habang bumababa siya, sinabi ko sa sarili ko, okay pala siya, maganda pala siya. Matapos daw ang mall show ay kinuha ni EA Guzman ang number ni Shira mula sa best friend ng aktres. Pag-amin ni Shira, hindi niya pa gusto si EA Guzman noong panahong iyon dahil para raw itong chick boy. Pero may crush ka na kaunti. Tanong ni EA Guzman kay Shira Diaz agad na sagot ng aktres, siguro dahil nadala lang, dahil noong nakapartner ko siya roon sa show na yon. First time ko lang mag-top, parang naging top scorer ako noong time na nakapartner ko siya. Ikinwento rin ni Shira kung paano siya niligawan ni EA Guzman. Aniya, 4 na buwan siyang sinuyo ng aktor. Ang napansin ko kasi sa kanya consistent siya, tapos magalang sa mga magulang. Tapos palaging mabango.
Siguro yung isang nagustuhan ko talaga sa kanya, sobrang palagi siyang mabango. Parang alam mo yun kapag magkasama kami yung scent niya naiiwan sa akin. So parang, naaalala ko siya palagi. At nasabi din ni Shire kapag haharap siya sa altar gusto niya malinis ang kanyang pagkababae. Kaya naman sa 11 taon nilang relationship ng kanyang boyfriend hindi niya ibinigay ang kanyang pagkababae. Naintindihan naman ni Shire na kailangan talaga ng pagtatalik ng bawat mag-partner, pero ayon sa kanya kailangan pagkatapos ng kasal bago ito ginagawa. Dahil ang pagtatalik ayon kay Shire ginagawa lamang ito ng isang mag-asawa, at hindi dapat ito ginagawa ng isang magkasintahan lamang. Ayon kay Shire nakasulat, din umano ito sa banal na kasulatan, na hindi dapat normalize ang pagtatalik kung hindi pa ito humarap sa altar. Proud na ibinahagi ni Shire na isa siyang malinis at walang bahid ang kanyang pagkababae, kaya naman una pa lang di umano sinabi na niya sa kanyang boyfriend na kung hindi siya makapag-antay pwede siyang makipaghiwalay sa kanya. Dagdag pa ni Shire ang kanyang virginity ay para lamang sa kanyang magiging asawa, at ibibigay niya lang ang kanyang pagkababae pagkatapos ng kasal. Ayon pa kay Shire ang puri ng isang babae ay napaka-sacred, kaya dapat ingatan ito at ipagkaloob lamang sa lalaking handang maghintay. Hanggang sa dumating ang araw ng pinakahihintay ng isang babae ang maiharap sa altar at maseksyon ng kanilang mahal sa buhay. Pakibigay ang inyong opinion kay Shire. Tama lang ba na hindi niya ibigay ang kanyang pagkababae hanggat hindi pa sila kasal ng kanyang boyfriend? Kayo ano? Ang iyong gagawin kapag nahuli mo ang iyong kasintahan nanonood ng Bold? Ano sa inyong palagay, kaya ba nanonood ng Bold ang boyfriend ni Shire dahil sa kadahilanang hindi niya ito pinagbibigyan o sadyang gawain na ito ng ibang kalalakihan? Ang tumambay sa mga porn site kapag sila ay nalulungkot ano, ang inyong opinion patungkol dito? Tag mo na ang trupa mong ginagawang tambayan ang porn site sa tuwing nalulungkot. Oops, alam ko may ibang babae din nanonood ng Bold at tumatambay din sa porn site sa tuwing walang kausap. Huwag na tayong magtaka pasok ang Pilipinas sa top 2 sa pagiging porn lover piece. Huwag kalimutang i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching.